walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo, di ba? So yon, so kanina galing kami doon sa Central, kumain kami nino at namili na rin ako ng pangregalo doon sa director ko kasi yung director ko kasi magbe-birthday siya bukas. So, reregaluhan ko naman siya ng bonggang-bongga kasi bilang pagpapasalamat ko naman sa lahat naman ng mga tinuturo niya sa akin at sa mga natututunan ko sa kanya. So, yon, so deserve niya ng regalo. And then, syempre doon na rin kami nag-dinner. Kasi ganun talaga pag lumalabas kami kaysa naman magluto pa sino, kawawa naman. So i-treat mo na rin, di ba? So mura lang naman ang isang kainan dito sa labas, yung 100 mo, marami ka nang mabibili. Lalo na kapag doon ka sa Terminal 21 pumunta, oh my God, talagang sulit yun, 3 putahe ang mabibili mo doon, oh, di ba? 3 menu. Kasi parang 30 lang yung isang order. Tapos, syempre, kung matakaw-takaw ka, umorder ka ng 2 order. Tapos, may dessert pa. Tapos, okay na yung tubig. Hindi naman ako mahilig sa Coke. So, yun. So, eto nga, syempre, pag-uusapan natin ngayon, yung nakakalokang parade dito kay Michelle D sa homecoming niya. Talaga naman, oh my God, kinabog niya talaga yung lahat. Lahat talaga. Masasabi ko na panalo yung homecoming ni Michelle D. Dinumog talaga siya ng bonggang-bongga. At kahit naman yung mga taga-Thailand, naloka din talaga sa pa-homecoming niya. At in fairness sa kanya, sa outfit niya, talagang ang ganda-ganda ng outfit ni Michelle D. May inspired pa rin sa ating national artist na Mantatato, di ba? Talagang inano niya doon, pinatay niya pa rin. So in fairness, ang ganda nung idea, ang ganda nung damit, ang ganda ng eksena, pero syempre naloka ang lahat dahil kahit si Siyam, si Supsup, kasama doon sa parada at nakasakay doon sa motorcade. O, kamusta naman? Kasi, sabi ng gano'n ni Christine Ann Perez, hindi daw kasi naramdaman ni Siyam noong nag-third runner-up siya sa Miss Universe na ipinarada siya ng Binibining Pilipinas. Kaya, pinarada niya na rin yung sarili niya at kaway-kaway siyang pag ganon. So, tama ba nakasama pa sa parada ito sila Siyam, si Supsup? Ako parang feeling ko dapat hindi na. Kasi parang momento to ni ni Michelle D. So dapat kay Michelle D lang yun. Hindi na dapat kasama sila Bolter, hindi na kasama dapat sila Shamsi doon. Dapat nasa isang lugar na lang sila na naghihintay na dumating itong si Michelle D. O, di ba? Parang feeling nila nanalo din sila sa Miss Universe. So yan. So syempre yung reaction ng iba, sinasabi nila, nako, para naman si Michelle D ang nanalo Miss Universe. Lalo-lalo na nga dito sa Thailand kasi meron din pa-homecoming din na si Antonia Porcel na ginanap din kahapon. So, kinabog pa ni Michelle D yung pa-homecoming ni Antonia Porcel. Kasi nga, tulad nga na sinabi ko, iba kasi yung mga Pilipino talaga kapag sumuporta sila sa isang beauty queen natin. Kumbaga parang, ayan, katulad niyan, may mga paparada, talagang pupuntahan nila yan, susugurin nila yan, para lang makita yung iniidolo nila. Hindi katulad dito sa Thailand, yung mga tagahanga dito, tama lang na bumoto sila, tamad pa nga minsan bumoto yung mga yan eh. Pero, ayun, hindi sila yung ganun na parang, oh sige, nandoon, pinaparada siya, puntahan natin doon, walang ganun. Kasi parang feeling ko lalo na busy sila, so mas may panahon pa sila mag-shopping, yung mga ganon, kesa yung pumunta sa doon sa parada. May mga ilan-ilan naman na nandoon na sa area kung saan siya pinarada, nakita na siya doon, di pinanood na siya, pero yung sasabihin mo yung dinayo siya para makita yung ganda niya, parang hindi ganon. Kaya, kung ikukumpara mo yung homecoming ni Michelle D at saka yung homecoming ni Antonia Porcel, kahit pa sabihin mo naka-first runner-up si Antonia doon sa Miss Universe, ay hindi ganong kakabog yung salubong sa kanya ng mga tao. Kahit naman yung nasa airport kung pagbabasihan mo yung salubong kay Michelle D dito sa airport sa Pilipinas at saka dito kay Antonia Porcel, sa airport wala din naman masyadong pumunta. Mas marami pa nga pumunta nung panahon ni Catriona Gray na nag-arrive siya dito para lumaban ng Miss Universe. Tapos, yun talaga pinagkaguluhan do si Catriona.
But etong si Antonia, hindi masyado. Tapos sinakay na kagad siya sa motorcade. Tapos ayun, yung motorcade, umikot na papuntang Bangkok. Eh wala naman tao syempre doon sa mga highway na dinaanan niya. O kamusta naman yun. So lumipad-lipad pa yung pilik mata niya. And then, pagdating nga doon sa Bangkok, syempre nagulat yung mga tao. Parang, oh, si Antonia nandyan. O, di ba? So ayun na. So pinicturan na nila yon. Pero yung sasabihin mo talaga yung eksena talaga na katulad nung kay Michelle D na pagdating dito sa airport ay grabe na yung tao at talagang tinutukan na siya. Yung hinintay talagang makalapag yung eroplano niya, ganong kabongga. And then, ayun nga, yung kahapon, yung parada niya kahapon. So, si Antonia din may parada din na nakasuot siya ng national, yung katulad ng sinuot ko, yung traditional dress ng Thailand. Pero konti lang din naman yung tumutok. Parang as in talagang wala lang. Hindi katulad talaga nung kay Michelle din na bongga talaga. Sobrang dinumog talaga siya ng mga tao dyan sa MOA. Nakakaloka. So, sabi ng ganun, daig pa daw ni Michelle din nanalong Miss Universe. Kasi yung nanalong Miss Universe, ayun, wala masyadong ganap. So, oo nga, kung iisipin mo, from day one talaga nang nanalo siya, nag-photoshoot lang siya, tapos wala siyang eksena, wala siyang interview sa mga dating media na ini-interview ang beauty queen. Kasi siguro, dati, libre, di ba? Libre yung publicity, libre yung guesting nila. Hindi katulad ngayon siguro baka may bayad na tapos parang hindi naman na parang hindi interesado yung media. So, ganon. Kasi kung iisipin mo, mas nauna pa na interview yung judges more than doon sa beauty queen. Nakakaloka. Saan ka pa? So, siguro bawat galaw ngayon ng Miss Universe baka may bayad yan. So ngayon, kung ganon, talagang wala talagang magbabayad sa kanya, hindi talaga siya maiimbitahan, di ba? So ngayon, ang eksena lang niya, nandiyan lang siya sa New York, rampa-rampa siya dyan. So, doon sa social media niya. Kaya kung iisipin mo, nakakalungkot din para kay Shanice, di ba? Kung ikukumpara mo yung ganap kay Michelle D from day one pa lang talaga umiikot na itong si Michelle D sa media, and then, ayun na kahapon nga, Diyos ko, grabe, dinubog siya ng tao dyan sa MOA. And then, plus may magaganap pang pa-concert. Saan ka pa? So, talagang namayagpag talaga yung beauty talaga ni Michelle D. At nakakatuwa dito, kahit hindi siya nagpumutungtong ng top 5, talagang bongga talaga. So, dahil yan sa suporta ng mga Pinoy, dahil sa pagmamahal nila kay Michelle D, dahil na-appreciate nila si Michelle D ng bonggang-bongga. So, ako wala na akong comment doon. Yung iba nga sinasabi, ang OA-OA naman na parang hindi na daw natapos yung eksena kay Michelle D. Ako naman, parang hindi ko naman maisip na ang OA. Ang iniisip ko lang ay, ganun talaga eh. So, blessing yan kay Michelle D. So, tuloy-tuloy lang yung suporta ng mga tagahanga niya, and then opportunity na rin to para sa career move talaga ni Michelle D. And then ayun nga, kahapon nga may pa-concert pa si Michelle D doon sa MOA Arena, nakakaloka. So ngayon ko lang nalaman na singer pala to si Michelle D. But masaya kasi at least, 'di ba, natututukan, nabibigyan ng pansin at nakikita ngayon yung galing ni Michelle D. So dahil yan sa Miss Universe, dahil yan sa suporta na binibigay ng mga Pilipino, ngayon meron na siyang 1.6 million followers sa Facebook, sa Instagram. 'Di ba? Ganun kabongga. So winner si Michelle D. Kumbaga parang wala akong masabi. Wala man siyang corona, hindi man siya nakoronahan, pero winner na winner siya. At kinabog niya pa si Antonia Porcel sa lahat ng eksena. Kung pagbabasihan mo, parehas lang din naman silang busy. Pero parang feeling ko, mas kabog yung kay Michelle D. Kasi si Michelle D sa isang araw nakakakuha ng 2 beses na interview. Tapos ngayon, eksena na naman. So, baka sa susunod niya sa mga sponsors na. Kasi di ba yung mga sponsors nagsimula na rin imbitahan to si Michelle D. So, ang bongga lang. For sure, ang panghihinayang ng Miss Universe organization talaga namang pack na pack pagdating dito. Kasi wala silang magagawa eh. Ando doon na talagang kahit anong gawin nila na hindi man nila pinanalo to, panalo sa puso ng mga Pinoy. Nakuha niya talaga yung mga puso ng Pinoy. At doon talaga na medyo tumagal dito ang Miss Universe organization. Aminin man nila o hindi, talagang manghihinayang sila kay Michelle D. kasi sa mga eksenang nangyayari. At saka, lalo na kapag nagsimula na yan na pumunta pa ng Thailand, and then plus,
magkaroon sila ng concert ni Antonia Forsyth, ay wala na, tuloy-tuloy na talaga to. Tuloy-tuloy na ang Shine Like a Diamond Star na magniningning sa universe ang pangalan ng isang Michelle Marquez de Pilipinas. O, diba? So, yun. So, natuwa lang ako. Natuwa ako kay Michelle D. Natuwa ako sa pa-outfit yesterday. Talagang, alam mo yung level kasi ng capacity ng kung mga idea, design, yung ang ganda, panalo. Talagang may inspired pa rin talaga sa Pilipinas yung mga sinusuot niya. Tapos, ramdam mo na pinaghandaan, ramdam mo na bongga yung ginawa, plus nandoon na nag-enjoy yung mga tao sa kanya. And then, wala akong masabi. Talagang all out talaga ang suporta kay Michelle D. At todo na to. And then, ayun, so nakakatuwa kasi kinabog niya pa itong si Antonia Forsyth na nag-first runner-up sa Miss Universe at kinabog niya pa ang lahat ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga yung pa-welcome talaga sa kanya, pa-homecoming sa kanya, talagang wala, todo na, di ba? So yun. Kaya kung iisipin mo, panalo ang Pilipinas. Panalo ang Pilipinas kahit hindi nakakuha ng corona sa Miss Universe, di ba? So nakakatuwa lang isipin kasi yung journey kasi, ramdam mo na talagang nag-uumapaw dahil sa pagmamahal ng bawat isa. And then talagang mararamdaman mo spread love. So sa mga nagtatanong hanggang kailan ba to? Kung ako tatanungin ninyo, sana kung hanggat kaya nyo suportahan si Michelle D sa lahat ng gagawin niya, suportahan lang ninyo kasi para manatili si Michelle D sa ningning ng mga bituin sa langit, di ba? Hanggang sa matapos yung reigning ng Miss Universe, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa bawat eksena na nangyayari ngayon dito kay Michelle D? Tingin ba ninyo, kinabog nga ba talaga ni Michelle D ang reyna ng Miss Universe? So, tingin ninyo, kinabog niya ba si Antonia Forsyth pagdating sa pa-homecoming, sa pa-welcoming ng mga Pinoy, sa mga eksena na nangyari dito kay Michelle D? Talaga bang angat talaga ang ating pambato? Angat ba talaga ang ating reyna na si Michelle D sa lahat? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling para lagi tayong maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.